Bago ang nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa katapusan ng Nobyembre, patuloy din ang paghahanda ng trial chamber para rito. Kabilang na dyan ang pagsasagawa ng status conferences kaugnay ng kaso. At sa ika-4 na conference sa Setyembre, inaasahan ng trial chamber na personal nang makadadalo si Duterte sa pagdinig. Narito ang report. Inaasahan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang personal na pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga susunod na status conferences kaugnay ng kanyang kinaharap na Crimes Against Humanity case. Sa ikalawang status conference nitong Martes, nilinaw ni Presiding Judge Joanna Corner na pinayagan lamang ng Trial Chamber 3 na lumiban si Duterte sa conference dahil sa maiksi lamang ang magiging pagdinig. Noong June 19, humiling si Duterte na i-waive ang kanyang karapatang dumalo sa second status conference sa June 23 na inaprubuhan ng trial chamber sa parehong araw. And again, Mr. Haynes, we've excused your client's attendance today, but as I think we made clear, it's only because it's a relatively short hearing. Tinanggap at kinilala naman ni defense lawyer Peter Haynes ang naging obserbasyon ng trial chamber na inaasahan ang pagdalo ni Duterte sa mga susunod na status conferences. I was going to observe, of course, that the movement of a detainee from the detention unit to the court is an unsettling experience even for the sturdiest of clients, but he's fully aware that you will expect to see him sooner rather than later. Itinakda ng trial chamber ang mga susunod na state conferences sa July 14, September 7, October 13 at November 2. Ayon kay Corner, tentative pa ang schedule na ito at posibleng makansela kung wala namang magiging diskusyon. These are all dates that we'll put into the calendar, but if it turns out there's no need for anything to be discussed, then we may vacate them, but otherwise... Hanggang August 31 ay mayroon pa mga observations, reports at briefs na isusumite ang iba't ibang panig ng kaso. Sa August 18 ang deadline ng report mula sa medical experts na muling mag-e-examine sa kalusugan at kalagayan ni Duterte. Habang sa August 24 ay kailangan ng maisumite ng registry ang naging filing ng medical experts. Sa katapusan ng Agosto naman ang deadline ng observations ng mga partido. Makaraang makumpleto ang submissions, inaasahan ng Trial Chamber 3 na dadalo na si Duterte sa status conference sa September 7. I rather feel the one on the 7th of September because by then we'll have had the reports is likely to be an important one, and for that, certainly Mr. Haynes, we would expect Mr. Duterte to be here unless there's some medical issue. Para sa Euro TV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.